ay itinakbo nga ito sa hospital dahil nga sa nangyaring insidente. So, itinakbo sila sa emergency at itong si Mari ay hindi masyadong malubha, subalit itong si Franco ay duguan nga ang kanyang mukha at itong si Mari ay nagkaroon ng malay at umalis doon at tumakbo ito palabas ng hospital. Tinanong pa nga itong si Mari ng isang nurse kung okay na nga ba ito, kung okay na ba ang pakiramdam at ito ay tumayo na. Walang nakaalam na lumabas itong si Mari ng hospital at itong si Franco naman ay nagkaroon na din ng malay, subalit hinahanap niya itong si Mari, ang kanyang asawa. At sabi ng nurse niya ay nasa ibang kwarto ito ng hospital at dali-dali naman itong si Franco na tumakbo palabas ng kanyang kwarto ng hospital para hanapin itong si Mari. Subalit ng hinanap ni Franco ito sa buong hospital at pupuntahan niya sa kwarto itong si Mari, hindi niya ito nadatnan at muntik na silang magkita nitong si Mari nang sa isang banda itong si Mari ay nagtago sa isang gilid ng pader para hindi siya makita ni Franco at dire-diretso na yung si Franco at hindi siya nakita nito. Nakalabas ng hospital itong si Mari at naglakad siya ng parang tulala at itong si Franco ay pinipigilan ng kanyang mga tauhan para kasi hindi pa ito magaling at nagdudugo pa ang sa bandang may mata nito dito na madugo talaga siya at itong si Franco ay hindi nagpapapigil kung kaya naman ay tinurukan ito ng pampakalma at pinatulog muna itong si Franco para kumalma ito. At ayun, itong si Joseph naman ay hinanap ito si Mari at nalaman ni Joseph na tinakbo nga ito sa hospital at ayun ay pinuntahan niya ang hospital na yon at narinig niya mismo sa mga tauhan nitong si Franco na itong si Mari ay nawawala at nakalabas nga ng hospital at doon nagpatakbo siya ng kanyang sasakyan itong si Joseph para hanapin at sundan itong si Mari at doon nakita ni Franco itong si Mari ay naglalakad mag-isa na parang tulala at wala sa sarili at nalulungkot masyado at takot na takot. At doon nakita nga ni Franco itong si Mari at itong si Mari naman ay nagtaka kasi may kotse na nag-stop doon sa may likuran niya. Kaya tiningnan niya ang kotse at doon ay lumabas itong si Joseph. At doon ay parang nagkaroon siya ng pag-asa at ayun, nilapitan siya ni Joseph at naalala ni Joseph noong unang pagkikita nila na ganoon din ang itsura nitong si Mari noong hindi niya pa ito inooperahan na parang wala sa sarili at takot na takot at marumi ang damit. So ayun, niyakap na lang nito ni Joseph at nawalan ito ng malay itong si Mari. Kung kaya naman dinala ni Joseph itong si Mari sa kanyang hospital kung saan siya nagtatrabaho at doon niya pinagpahinga itong si Joseph at sinabihan niyang magpahinga muna at mag-relax, i-relax ang sarili para naman ay bumalik ang kanyang lakas ng katawan. At doon si Mari ay nagkaroon ng isang pag-asa at ngumiti ito kay Franco at niyakap na ni Joseph at niyakap na lang at nagyakap na lang silang dalawa para makalma itong si Mari. At ito naman itong si Franco ay hindi talaga tumigil nung magkaroon na ng malay itong si Franco. Hinanap niya pa din itong si Mari at lumabas ng hospital at doon natagpuan ni Franco itong si Mari. Nalaman niyang doon nga sa hospital na yun at nakasalubong niya itong si Ria. Ayan, nakasalubong niya itong si Ria kasi lumabas ito ng hospital at tinatanong ni Franco itong si Ria kung nasaan itong si Ria at sinabi ni Ria na wala doon at patahimikin na itong si Mari.
Subalit naglaban itong si Franco, pumasok ng sapilitan doon sa hospital at dali-dali namang tinawagan ni Rhea itong si Joseph para ipaalam na si Franco ay papasok ng hospital at hinahanap si Mari. Kung kaya naman itong si Franco ay naging aware na papunta na doon si Franco at agad-agad naman niyang sinabihan itong si Mari na magpahinga muna at matulog muna at mag-relax at babalik siya agad. At walang kaalam-alam si Mari na nandoon si Franco papasok ng hospital. At yun ay iniwan nga ni Joseph itong tulog itong si Mari at hinarap itong si Franco. At itong si Franco ay naglaban silang dalawa ni Mari ay ni Joseph. At doon ay itong si Franco ay hinamon itong si Joseph na patayin na lang siya nitong ni Joseph para makalaya itong si Mari. At itong si Joseph naman ay hindi, ayaw niyang patayin itong si Franco kasi nga kasalanan yun at hindi yun tama. At hiniling nga ni Joseph na palayain na itong si Mari na maging masaya. Subalit nakikipagtigasan naman itong si Franco kasi hindi siya magiging malaya kasi buhay pa siya. Kaya pinilit inamok ni Franco nang patayin siya nito ni Joseph. Kinuha ni Franco yung kamay ni Joseph para sakalin siya ito at ihulog sa building na yon para mamatay na siya, para makalaya na itong si Mari. At ayun naman ay itong si Mari naman ay nagising at umakyat at hinanap niya si Joseph kasi parang kinakabahan siya. At doon ay nakita niya na itong si Franco ay nandoon at nagpapasakal at nagpapahulog doon na para itulak siya nito ni Joseph. At doon itong si Mari ay natakot at pinipigilan niya itong si Joseph na wag gawin yon at pinipigilan niya na wag sundin ang inuutos ni Franco na patayin ito. At ayun, sumigaw itong si Joseph at hindi niya hinulog si Franco at niligtas niya pa ito sa kamatayan. Walang nagawa kundi buti na lang ay may mga dumating na pulis at itong si Franco ay hinuli ng mga pulis, dinakip at dinala sa presinto at doon ay nagkaroon ng isang pag-iimbestiga at doon ay nakadetain muna itong si Franco habang iniimbestigahan at doon ay nagkaroon ng reporting. Ayan, nag-report doon kasi maraming tanong dito kay Mari ang pulis para sa investigasyon at para malinawan ang lahat. So, ayan lang guys yung update ko dito sa Love in Sadness na madali nang matapos. Kaya, subaybayan nyo kung gusto nyong malaman yung mga iba pang updates dito. So, subaybayan nyo yung mga iba kong video na i-upload at i-update ko kayo. Subalit ito po ay kwento lamang at wala po akong video na maipapakita sa inyo dahil bawal po yun sa amin. So, ito ay ikinakwento ko base sa mga napanood kong episode dito sa Love in Sadness. So, huwag kayong magagalit. Ako ay nag-update lamang sa inyo para hindi kayo mahuli or mawala sa episode ng Love in Sadness. Kahit wala ngayon ang ABS-CBN na nakakalungkot dahil wala tayong mapanood. So, thank you so much for watching and see you next episode sa kwentuhan natin. So, thank you so much. Bye!